Good evening mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Canduman, Cebu City. May mga bagay po tayo rito. Bibili po tayo ng ulam. By the way mga kababayan, napakangit-ngit mga kababayan, no? Napakadilim ang gabi. So by the way mga kababayan, magko-comment po tayo ngayon sa nangyari sa Davao. Napakainit talaga mga kababayan itong nangyari sa Davao. Magko-comment po tayo mga kababayan kung ikaw kung hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pa-subscribe naman, pa-like and share ang ating video para man madagdagan ang ating mga subscriber mga kababayan. Para madagdagan ang ating mga subscriber, dayon follow sa ang ating follow din nyo rin ako sa FB page ko, then like and share ang ating video. Pero kung mabigat naman sa kalooban ninyo mga kababayan, kung mabigat sa kalooban, so nagpapasalamat pa rin ako nga nag-subscribe kayo sa akin. Salamat pa din ako. So by the way mga kababayan, si Inday Sara mga kababayan humihingi ng sorry sa KOJC. Talaga itong si Inday Sara mga kabayan, napakabuting tao talaga ito. Kaya kanya talaga ay serbisyong pampubliko talaga. Kaya siya naghingi ng sorry kasi siya mismo naghihikayat sa KOJC na tulungan ang taong to. Mga kababayan, kaya tapos ang tinulungan ngayon nagmamatapang na mga kababayan. Hindi nakala ng KOJC na ito pala ay tinik sa lalamunan sa kanilang pananampalataya doon sa kingdom. Bakit ito nangyari mga kababayan? Dahil sa mga personal interest. Dahil sa personal interest ng Amerika, may mga personal interest na gusto nilang makuha kang Pastor Apollo Kibuloy. Kasi itong si Pastor Apollo Kibuloy, ito ay malaki ng influensya sa Amerika. Malaki siyang influensya sa Amerika, kaya ginagawan siya ng paraan para mahuli ito. Ginagawa siya ng kaso na hindi naman malayo sa katotohanan. Ginagawa siyang human trafficking. Itong human trafficking mga kabayan, ito ay piyansa. Rape, ito ay walang piyansa. Bakit ito mga kabayan? Akala nyo ba mga kababayan, bakit pa si Kibuloy mang-rape sa kanyang kababayang Pilipino? Kung tutuusin, maraming mga American dyan na mas maganda pa sa mga Pilipino. Tapos ito lang klaseng tao to. Ito kung sasabihin mong human trafficking, bakit? Nakapunta ba yan sa ibang bansa na walang pahintulot ng mga parents? Nakapunta ba yan sa ibang bansa na walang documentation? Mayroon niyang documentation, di ba? Kahit nga sa immigration, hindi ka na makalabas. So, paano sasabihin mo na human trafficking? Itong human trafficking mga kababayan, ito ay lumalabas ka sa ibang bansa na walang kaukulang dokumento. Walang kaukulang dokumento mga kababayan, kaya itanawag itong human trafficking. Dinadala mo sa ibang tao sa ibang bansa na walang kaukulang dokumento. Ito ay isang alibay, lahap na diskarte, lahap. Lahat talaga mga kababayan. Pag human trafficking ka, kasi itong mga tao to, may nagpa-file sa ng kaso sa Davao, na-dismiss na ito 4 years ago. Na-dismiss na. Kasi may mga taong talagang bumubuhay ng kaso. Itong si Rizal Bontiveros. Kasi tinik ito sa lalamunan ng kanilang politika. Ito ay nakakasira sa kanilang grupo bilang Liberal Party. Talaga walang nananalo sa kanila nung nakarang eleksyon. Talagang si Bontiveros lang ang
nanalo kasi hindi siya sumabay sa agos at sa mga napakaraming diskusyon sa Senate. Parang paalo patay mali lang yan si Hontiveros. Ngayon siya nagsisyo. Tingnan mo, may nagrarally bang river party tungkol sa administrasyon na to. Kasi pira lang ang habol nila. Ngayon, ang Marcos administrasyon, may pera sa Amerika. Kaya ganito ginagawa na. $2 million. Almost 100 million ang patok ng Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Yun ba, mga kababayan? Yun ba ang hinahabol ng mga pulis ngayon? Kaya ang pulis lumalabag na sa batas. Hindi nila siniserve ang warrant na dapat talaga na kuukol sa batas. Hindi na nila pastanganan na nila ang batas. Ito ngayon ang mangyayari. Kapag nag-imbestiga ulit itong Senate, aywan ko ba itong si Senator Bato? Huwag mong bibibihin mga pulis yan na lumalabag sa batas. Kahit anong sabihin mo, labag turing talagang utok niyan. Kasi bangag mga yan. Mga bangag yan. From the secretary, from the president, secretary, to the chief PMP. Mga bangag talaga yan. Totoo yan. Gagawan ka ng bagay na lumalabag sa batas, sasabihin mo, papasokin namin, kung papayag ka o hindi, talagang papasokin namin yan. Tingnan mo. Kasi may mga baril sila. Ano naman ang kingdom? Bible lang ang dala-dala nila. Sana nagkaroon ng asupre, umula ng kalayo para doon asupre, para doon pareha doon sa isang nasa Bible na parang asina natutunaw. Ganyan talaga mangyari mga kababayan. So by the way mga kababayan, hanggang dito na lang po. Sana pagpalain po kayo ng Panginoon. So kaya mag-pray po tayo. I-condemn natin ang ginagawa ng mga pulis sa Davao. Sa ginagawa ng pulis sa Davao sa Kingda DOGC. Kinokondina namin ang pangyayaring ito. Mga human rights, bakit hindi pa kayo umaatake dyan? Gawin nyo na. So by the way maraming salamat. God is good all the time God is good. Pitching your kanino. Buhay lang tayo mga kababayan. Maraming salamat.